And good morning po sa ating lahat mga kapatid. Ngayong umaga po, we're going to have a very special lecture. This is my first time na magkaroon ng lecture dito sa ating iglesia at ito ay ni-request in honor para sa ating pong mga seniors na kasama natin dito kasi last month ay Senior Citizens Month. So, na-request ang aking may bahay na kung maaari daw ang ating Sunday school ay para sa mga senior natin. So, bagamat ito po intended for the seniors, alam naman natin someday, somehow, itong mga nandito ay darating din sa panahon ng seniors. So, sana itong lecture na ito will be a help sa atin para malaman natin at kung paano din natin dapat ituring ang mga nakatatandang miyembro ng ating pong iglesia. Sa ating multimedia, sundan na lang yung aking PowerPoint kasi medyo konti lang yung nilagay ko dyan. Yan. Sa mundong ito, ang katandaan o ang mga matatanda ay madalas na tinuturing na panahon na ng pagtigil sa mga tungkulin. Kapag matatanda na, ang malimit ay wala nang inaasahan sa kanila. Kaya may kasabihang ganito, nung bata pa, wala pang magagawa. Nung kabataan, maraming magagawa. Kapag matanda na, wala nang magagawa. Tama nga kaya na kapag matanda na ay wala na silang magagawa? So, ngayong umagang ito gusto nating hamungin yung ating mga seniors at maging ang pagturing natin bilang mga isang iglesia, paano natin dapat ituring ang ating mga seniors. So, tandaan natin, ang katandaan ay hindi dahilan upang humindo sa paglilingkod. Bagkus, ito ay pagkakataon upang ipakita ang maraming bunga ng katapatan ng Diyos sa inyong buhay. Kumbaga, kung meron man na mas maraming karanasan ng pagpapala ng Diyos at ng biyaya ng Diyos, ito ay ang mga senior. Sapagkat mas maraming panahon na kayo na nabuhay dito sa lupa. So ang punto natin dito, ang mananampalataya kahit sa katandaan ay tinatawag ng Diyos na magpatuloy sa paglilingkod at magbunga para sa Kanya. So kahit na kayo nasa edad na, tinatawag kayo ng Diyos na magbunga. So ang tunay na pananampalataya ay hindi tumitigil sa edad. Bagkus ito ay panahon ng pagbabahagi at pagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Ang inaasahan ng Diyos sa Kanyang mga anak ay magbubunga hanggang sa huli sapagkat ang kanyang biyaya ay hindi napuputol. So aniya ko po kayong buksan ng inyong Biblia at tayo ay magbabasa mula sa Lumang Tipan. Ang talata po ay Awit 92 verses 12 to 15. Awit 92, 12 to 15. At ganito po yung sabi ng aklat ng mga awit, verse 12. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Sila'y mga bubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan. Upang ipakilala na ang Diyos ay matuwid at siya'y aking malaking bato at walang kalikuan sa Kanya. So, paliwanag ko muna sa inyo ng konti itong itong mga talatang ito. Then later on, magbibigay tayo ng mga aplikasyon na po pwede nating ihamon sa buhay natin bilang mga mananampalataya, lalo na sa ating mga seniors. Una, sa verse 12, ang sinabi diyan, ang palma, ang sabi ko doon, ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Now, ang verse 12, ang palma po ay isang puno na tumutubo sa mainit na lugar at sa tuyong lugar. Ngunit sa kabila na ito ay
namumunga o ito ay nakatanim sa mainit na lugar, ito po ay nananatiling matibay at mabunga. So diyan sa picture makikita niyo yung palma at ito po yung larawan ng isang mananampalataya na kahit na ho may pagsubok, patuloy na namumunga sa kanyang pananampalataya. Then, nakita nyo rin sa picture yung larawan ng Cedro sa Libano. Ito po ay isang uri ng malaking puno na pinalakas at pinakamalakas at pinakamatatag na puno sa Biblia. So yung sinabi po dito na sila ay gaya ng Cedro sa Libano, simbolo ito ng katatagan, dignidad, at kabutihan ng taong nakaugat at nakatanim sa Diyos. So ang prinsipyo na makikita natin dito sa verse 12 ay ito, ang mananampalataya, kahit tumanda na, ay nananatiling nagbubunga dahil ang kanyang buhay ay nakaugat sa Panginoon. So ang dahilan kung bakit ang isang kahit matanda ng mananampalataya ay pagpapatuloy sa kanyang bunga, sapagkat siya po ay nakaugat sa Diyos. Ito yung kaibahan ng isang mananampalataya na kay Kristo. Sa kabila ng kanyang edad, may potensyal, may pagkakataon na mamunga. Pangalawa, verse 13. Sinabi po diyan na nangatatag sa bahay ng Panginoon. Ito po ay tumutukoy doon sa mga tapat na nananatiling malapit sa Diyos, patuloy na lumalakad sa pananampalataya, sa panalangin at sa pakikisama sa kapwa mananampalataya. Anong prinsipyo makikita natin dito? Ang dahilan ng patuloy na pamumunga ay hindi sa edad o sa kalusugan, kundi sa pananatili sa presensya ng Diyos. So ang dahilan kung bakit kahit naman hindi ang matanda, kundi kahit ang isang mananampalataya, ang dahilan kung bakit tayo nakakapamunga, ang dahilan kung bakit tayo nagiging matatag ay dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Kapag kayo ay nakaugat sa Kanya, patuloy kayong mamumunga kahit sa panahon ng kahinaan. At mamaya makikita ninyo, ano pa kayang bunga ang pwedeng maging bunga ng isang matanda? Ano pa ba ang pwede niyang may ambag sa paglago ng iglesia? Sabi ng verse 14, ito namang verse 14 ay tungkol sa pangako ng Diyos sa mga tapat sa Kanya. Sabi po dito, hindi sila magiging tuyo sa pananampalataya. Now, alam natin, ang mga senior habang tumatagal natutuyo ang balat. Okay? Nangungulubot. Okay, nangungulubot ang balat. Pero, hindi nangangahulugan na kapag natuyo ang balat ay natutuyo na din ang kanilang pag-asa o ang kanilang paglilingkod. Ito ho, bagamat natutuyo ang panlabas na itsura, ang isang taong na kay Kristo, ang isang katandaan o isang senior na kay Kristo ay mananatiling sariwa, masigla at mabunga kahit ang katawan ay nangihina na. So ang prinsipyo dito, ang bunga ng katandaan ay hindi lamang gawa, ito yon, kundi karunungan at halimbawa ng pananampalataya. So kung ang malimit kasi, ang tinitingnan natin sa isang kabataan ay puno sila ng kayang gawin. Ang mga kabataan ay aktibo sa gawain pang-iglesia. At minsan nale-left over ang mga matatanda sapagkat ang laging sinasabi ay mahirap ng kausapin, mahirap ng yakagin, mahina na ang katawan, mabagal na. So kaya nakikita sa kanila parang kulang na ang kanilang nagagawa. Aminin natin yon. Kapag matanda na, may mga hindi na kayang gawin. Pero hindi nangangahulugan na wala na kayong kayang gawin. May hindi na kayo kayang gawin, pero hindi ibig sabihin wala nang kayang gawin. Dahil ang inyong katandaan ay pwede palang gamitin ng Diyos para sa karunungan at sa pagiging halimbawa ng pananampalataya. Natulad daw po ng isang puno ng mangga na habang tumatanda, mas tumatamis ang bunga. Now, hindi ho mas umaasim. Mga matatanda kasi daw, nasabi nila pag tumatanda, umaasim. Hindi dapat. Yung bunga ng pananampalataya ng isang nakatatandang
mananampalataya ay dapat lalong tumatamis. Okay? Ang ibig sabihin po nito, sa pamamagitan ng kanilang patutuo, mas nagiging malalim at mas nagiging kapakipakinabang ang kanilang pananampalataya. Nagsisilbi pala na patutuo sa pananampalataya ang naging buhay ng mga senior. So, sa verse 15, anong dahilan ng lahat ng bagay na ito? Ang sabi, upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. So, ang pinakalayunin pala ng kung bakit ang mga senior ay dapat mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanilang panahon ng katandaan ay magbahagi ng kanilang karunungan, ang layunin ay upang ipakilala ang kabutihan ng Diyos. Ang mga matatandang tapat o ang layunin ng lahat ng ito ay hindi para sa ating karangalan, kundi upang ipakita ang katapatan at katuwiran ng Diyos. Ang mga matatandang tapat ay buhay na patutuo na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kaya kapag merong isang matandang mananampalataya na kung saan ay naranasan ng biyaya ng Diyos mula nung kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagtanda, pwede siyang mag-testify, pwede siyang magpatotoo, pwede siyang maging encouragement sa mga nakababatang mga mananampalataya ng patuloy na supply ng Diyos para sa kanyang pangangailangan. Kaya ang prinsipyo dito, ang bawat puting buhok, bawat karanasan, at bawat karunungan ng matatanda ay patunay ng katapatan ng Diyos. Kaya huwag niyong ikahiya kay maraming puting buhok. Hindi lang po yan stress. Ang puting buhok ay pagkapakita rin ng pagtatapat ng Diyos. Pagbibigay sa inyo ng Diyos ng mahabang panahon at mahabang karanasan. Sa magitan nila, mas nakikita ng mga mas batang miyembro kung gaano ang kabuti ang Panginoon. So, 4 na bagay po ang gusto kong kuhaning aplikasyon mula sa ating pong pag-aaral na ito. Una, ang katandaan ay hindi katapusan, kundi kasangkapan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa edad, kundi sa puso na handang maglingkod sa Diyos. Sa pananaw ng sanlibutan, kapag matanda ng isang tao, panahon na ito para magpahinga. Kaya nga kapag 60 years old, anong laging nakalagay? Anong iniintay sa mga ka na? Anong nakalagay? Retirement. Inilagay na sa isip ng isang tao na pagdating mo ng senior, retirement. Wala ka nang gagawin. You will retire from your ordinary doing. Kaya kapag ikaw ay, halimbawa sa iba, kapag sila ay mayayaman, kapag dating ng 60 years, mag-retire na sila mula sa siguro mga nasa 20 years na pagtatrabaho. Then after nang gagawin nila is i-enjoy na lang nila yung buhay nila. They thought na kapag senior ka na, you are free to do. Malaya na kayo na hindi gawin yung mga ordinaryong ginagawa natin. Pero gusto kong liwanagin sa inyo mga kapatid, sa mata ng Diyos, ang katandaan ay hindi pagtatapos ng misyon, kundi pagkapatuloy ng kanyang plano. Ang mga nakatatanda sa pananampalataya ay parang mga ilaw sa madilim na panahon, mga haligi ng pananampalataya at mga buhay na patotoo sa kabutihan ng Diyos. So katulad po, nandiyan na ba yung larawan ng kandila? Nakikita niyo kandila? Ano nakikita niyo sa kandila? Paubos na. Yan. So, yun po yung larawan ng isang matanda. Parang nauupos na kandila. Pero ano nakikita nyo? Kahit maliit na, anong ginagawa pa rin ng kandila? May liwanag pa rin. So, ang isang matanda ay gaya po ng isang nauupos na kandila. Patuloy pa rin nagbibigay ng liwanag hanggang sa huling patak ng wax. So, ang ibig sabihin, hindi mahalaga kung gaano kaikli o gaano kahaba. Ang mahalaga ay patuloy pa rin na nagliliwanag. May mga kandila na mahaba nga, wala namang ilaw, wala namang apoy. Ngayon, merong matatanda na malapit nang maubos, pero patuloy ang
liwanag. So ganyan po yung dapat na tingnan ng mga matatanda nating mga miyembro at ng mga tatandang mga miyembro. Nang ibig sabihin, hindi nasusukat sa lakas ng katawan ang ating paglilingkod, kundi sa liwanag ng ating patotoo o ng ating pananampalataya. So ang ibig sabihin, pwede pala na gamitin pa rin kayo ng Panginoon kahit sa panahon ng katandaan. Mayroon tayong mga ilang halimbawa, si Moses. Ilang taon si Moses nung tinawag ng Diyos na pamunuan ang bayan ng Israel? 80 years old. Imagine nyo, kasi 40 years old nung siya'y umalis, 40 years old nung siya'y nabuhay, nung siya'y nabuhay labas ng Ehipto, nung siya'y 80 years old, siya'y tinawag para pangmunuan ng bayan ng Israel hanggang sa abutin siya ng another 40 years old nung siya'y naglalakbay sa disyerto. So ibig sabihin, kahit matanda na, pwede pa rin maglingkod sa Panginoon. Meron sa Bible ang pangalan ni si Ana. Siya po isang matandang babaeng lingkod sa templo at patuloy na nanalangin at nag-aayuno sa Panginoon. Si Abraham, ilang taon siya nagkaroon ng anak? Kasi nakakaalam. 90, ilan na? 90. 99 yata, no? 99. Kung ako parang maganon. Basta above senior na siya. Tapos yung kanyang asawa, senior na din. Pero siya yung ginamit ng Panginoon para magsimula ng bagong lahi. At ang lahi ng Panginoon ay magmumula sa lahi ni Abraham. So ang ibig sabihin, now, huwag yung sabihin, ay pwede pa palang magkaroon ng anak. Hindi na ho yun, hindi na yun. Ang ibig sabihin, pwede kayong gamitin ng Panginoon kahit sa oras ng katandaan. Hindi ibig sabihin, matanda na ako, wala na akong magagawa. Kaya ito ang inyong tatandaan. Kamatayan lamang ang pahinga ng tapat na lingkod ng Diyos. Hanggat kayo ay binibigyan ng Panginoon ng kakayanan na makadalo, makapagbasa, makapagbahagi, makapagpatotoo at makapamuhay ng may katapatan sa Panginoon, ang inyong liwanag ay mananatili. Ibig sabihin, wala palang retirement sa buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano. Ang ating retirement lamang kapag tayo nasa glory na, kapag tayo nasa langit na. Pangalawa, ito ang maganda, ang katandaan ay panahon ng pagpapasa ng karunungan. Ang bawat yugto ng buhay ay merong ayunin. Ang kabataan, panahon ng katuto. Pero ang pagtanda ay panahon ng pag-aani ng karanasan. Ngunit ang katandaan ay panahon na ng pagpapasa ng karunungan. So ayan, tama-tama yung tatlong yugto na yan. Meron tayong mga kabataan na nandito ngayon. Ito yung panahon na yung mga kabataan ay panahon na sila ay natututo. Yung mga nasa panahon ng pagtanda, yung sabi natin nasa adult period na, ito na yung pag-ani ng karanasan. Pero yung mga senior natin, ito na yung panahon ng pagpapasa. So, ang ibig sabihin, sa loob pala ng buhay natin, merong cycle, lalo na sa loob ng iglesia. May kabataan, may adult, at merong senior. Ang gagawin po ng kabataan, sila ay mag-aaral. Yung mga nag-adult, sila ay mamumuhay nito. At yung mga senior ay magpapasa. Kanino ipapasa? Sa susunod na henerasyon. So ito pala, mga senior, dapat pala kinakausap ninyo yung mga nakakabata nating mga miyembro. At inyong tinuturuan, hindi lang cellphone. For sure, alam na nila yung cellphone. Alam na nila yung technology. Pero ituro ninyo kung paano maging isang ina, paano maging isang ama, paano kayo nakalampas sa mga pagsubok sa buhay. Lalong-lalo na nung mga panahon na kayo ay wala pa kay Kristo, alam ninyo yung hirap at ngayon ano yung buhay na kay Kristo. So, panahon ito ng pagkapasa ng karunungan na inyong natutunan mula sa Diyos. Ang karanasan ay parang mga butil ng ginto na naipon sa mahabang panahon. Mga aral na hinubog ng luha, pagsubok at pananalig sa Diyos. Kaya ang tunay daw palang karunungan, mga kapatid, ay hindi galing sa libro o sa paaralan.
Ang tunay na karunungan ay nakukuha natin sa banal na kasulatan at sa pagsunod at paglakad na kasama ang Diyos sa bawat yugto ng buhay. Now, mapalad do dito kung meron tayong mga senior na bata pa lamang ay nakakilala na sa Panginoon, but as many as we know, karamihan sa mga senior natin dito ay dinalaw ng biyaya nung panahong may edad na. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang inyong natututunan ngayon ay pwede niyong ipasa sa susunod na henerasyon. Ang mga matatanda ay buhay na aklat ng karanasan. Mga kabataan, gusto nyo bang malaman ang pinagdaraanan ng buhay sa kinabukasan? Magtanong kayo sa inyong mga lola. Ano po ang ginagawa nyo, lola, kapag ganito? Ano po ang ginagawa nyo kapag ganito? You can learn sapagkat sila ay mga buhay na libro ng karanasan. May mga pahina sila ng kabiguan, may mga pahina ng tagumpay, may pahina ng luha at ng kagalakan, may pahina ng pagkakamali at pahina ng pagtutuwid. May kasabihan tayo na experience is the best teacher. Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman kinakailangan lahat ng bagay maranasan mo para matutunan mo. May mga bagay na matututunan mo kahit hindi mo naranasan sa pamamagitan ng pagtatanong sa karanasan ng iba. So yung karanasan ng mga nakatatanda nating miyembro ay dapat nyong ituring na isang pagpapala. Na dapat nyong tingnan bilang isang pagpapala para sa pagkakatuto sa inyong pananampalataya. Kaya napakahalaga na ang mga senior ay hindi dapat manahimik o manatiling nakatago ang karanasan. Bagkus sila ay inaasahang ipapasa ang kanilang karunungan sa susunod na henerasyon upang hindi na maulit ng mga kabataan ang mga parehong pagkakamali at upang sila ay maturuan kung paano tumibay sa pananampalataya. So, yan, halimbawa, may mga senior tayo dito, pwede nyong ibahagi. Ano yung karanasan ninyo nung kayo'y nag-asawa ng maaga? Pwede nyong sabihin sa mga kabataan yan. Ano ang nakaranasan ninyo nung kayo'y nag-asawa ng wala sa Panginoon? Ganito ang naranasan ko ng wala sa Panginoon. Ipayo nyo ngayon, naranasan ko na yung hirap, huwag mo na akong tularan. Masisira ang buhay mo. Kumaga, pwede mong i-divert, pwede nyong i-divert yung inyong karanasan sa mga kabataan ngayon, ituro nyo sa kanila. At ang mga kabataan naman ay dapat ituring ito na isang pagpapala sapagkat sila ay nauna na sa daan na ating pupuntahan. Ang kaibahan lamang ng marami, sila ay nauna na wala ang Diyos. Tayo kasama natin ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na wala silang karunungan dahil sila ay mananampalataya na pwede na ngayong makita yung pagkakaiba ng buhay na wala sa Diyos at pagkakaiba ng buhay na nasa Diyos. Pakinggan niyo itong magandang sinabi ng awit 71 verse 18. Oo, hanggang sa ako'y matanda at may uban. O Diyos, huwag mo akong pabayaan. Ito napakaganda, no? Hanggang sa aking maipahayag ang iyong kalakasan sa lahing darating. So ang tungkulin pala ng mga senior natin ay huwag silang lumipas nang hindi nagtuturo ng karunungan na kanilang naranasan sa susunod na henerasyon. Ang panalangin ng salmista, huwag daw siyang hayaan ng Diyos na mawala na hindi na ipapasa ang karunungan sa susunod na henerasyon. Di ba napakagandang layunan ito ng mga senior? Nung mga patanda na. Doon na kami sa adult period. After ng ilang taon pa, doon na kami sa senior period. Ako, another 17 years, senior na ako. Bilis So, ang ibig sabihin, darating sa panahon na ito palang ginagawa natin na ito ay ipapasa din natin sa iba. Yung mga senior natin ngayon, marami tayong mga senior ladies, pwede nyo pong ipasa ang karunungan na yan sa ating mga kabataan. So, hindi sila, pasin niyo salmista, ang kanyang panalangin ay panawagan sa layunin ng katandaan. Hindi siya humiling ng mahabang buhay para lang mabuhay.
kundi upang makapagpatotoo. Ano ba talaga ang panalangin niyo? Di ba minsan ganito, pag nagpipray tayo sa mga nagbe-birthday, anong prayer natin? Long live. Mabuhay pa ng 1 taon. Bakit? Sa isang mananampalataya pala, ang bawat taong hinihingi mo ay taon para lalo makapagpasa ng karunungan. Magabayan ko pa ang aking apo, ang aking anak, ang aking mga kasamang kabataan sa loob ng iglesia. So yung pala yung ultimate goal dapat ng isang matandang mananampalataya. Hindi lang basta humaba ang buhay. Humaba ang buhay para makapagpasa ng karunungan. Gusto niya ng salmista na magamit ang nalalabing panahon upang ipahayag ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos sa mga susunod na henerasyon. Kaya ang punto dito, ang katandaan ay pagkakataon upang ipasa ang pananampalataya. So paano natin gagawin yan? 3 aplikasyon. Una, maglaan ng oras sa pagtuturo at pagbabahagi ng karanasan sa mga apo at mga kabataan ng iglesia. Kaya maganda rin, may mga time pala sa fellowship natin, ang pagsamahin natin at senior at saka young people. At ang mga senior ang magpapasa ng kanilang karanasan para doon sa mga kabataan. Na yung mga kabataan ay huwag masyadong mapusok, pinagdaanan namin yan. Yung mga kabataan ay sumunod sa magulang kasi pinagdaanan na namin yan. Yung mga pinagdaanan ninyo na hindi nakabuti sa inyo, ibabala ninyo sa mga kabataan. So, maggawa tayo ng fellowship, Senior and Young People's Fellowship. Parang kakaiba yun, Kasi usually, ang fellowship lagi ay by age. Pero pwede parang gawin yun sa loob ng iglesia kasi may papasa ng mga senior ang karunungan sa mga kabataan. Pangalawa, ito maganda ho. Huwag niyong ikahiya ang pagkakamali ng nakaraan. Dahil alam natin na yung pagkakamali ng nakaraan ay itinama ng Diyos sa kasalukuyan. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga, itinatama natin ang ating mga pagkakamali. Sabi nga dito, ay bahagi mo ang patotoo kung paano ka iniligtas ng Diyos at itinuwid ng Diyos. At pangatlo, magpamana ng pananampalataya at hindi lamang ari-arian. Now, wala naman ng masama magpamana kayo ng ari-arian kung meron. Now, kung meron naman, pwede naman nung pamanahan nyo kami, wala naman ng problema. Pero kung walang ipamana ng ari-arian, ang pinakamahalagang pwede nyong ipamana sa inyong mga apo at sa inyong mga nakababatang mga kabataan ay yung pananampalataya. Ang tunay na pamana ay hindi ang ginto, kundi yung karunungan ng isang makadiyos at halimbawa ng tapat na buhay. Pangatlong aplikasyon, ang katandaan ay panahon ng mas malalim na pagkilala sa Diyos. Ito yung expectation na dapat nangyayari. Habang dumarami ang taon, dumarami rin ang karanasan sa biyaya ng Diyos. Kaya dapat ang ine-expect natin kapag tayo ay tumatanda sa pananampalataya, mas lumalalim ang ating pananampalataya. Ang katandaan ay hindi panahon ng pag-urong, kundi panahon ng paglalim sa pananampalataya, sa pananalig at sa pagkakilala sa Panginoon. Dapat kapag tayo ay tumanda tayo ng may pinagtandaan. Yan ang kasabihan ng mga Batanggenyo. Meron daw mga tao tumatanda pero walang pinagtandaan. Okay, tumatanda ng paurong. Dapat hindi tayo paurong, dapat tayo ay paabante, dapat tayo ay pasulong. Umuurong man ang ating katawan, pero hindi dapat umuurong ang ating pananampalataya. Sa kabataan, madalas nating kilalanin ang Diyos sa teorya, ayon sa turo, aral at karanasan ng iba. Ngunit sa matatanda, kinilala nila ang Diyos sa kanilang personal na karanasan, ayon sa mga bagay na kanilang pinagdaanan. Ito yung kaibahan. Ang maraming kabataan, teory pa lamang ng kabutihan ng Diyos. Pero ang katandaan ay karanasan na ng kabutihan ng Diyos. Kaya maganda talagang magkasama
sa loob ng iglesia ang magkakaibang edad dahil may bahagi ang bawat isa. Sa katandaan, bagamat ang katawan ay humihina, ang espiritu naman ay lalong tumitibay. Habang ang paningin ay lumalabo, ang pananampalataya ay lumilinaw. Habang lumilipas ang panahon, ang puso ay mas napupuno ng pagkaunawa at kapayapaan. Gaya daw po ng isang alak. Ang alak habang tumatagal, lalong sumasarap. Sa unang taon, matapang at magaspang daw ang amoy nito, ngunit habang ito ay tumatagal, mas nagiging banayad, mas nagiging mabango, at mas nagiging masarap. Meron pa yata akong napanood dati na mas mahal ang mas lumang alak dahil sila ay pinasarap ng panahon. Gayan din ang mga Kristiyanong lumalago sa edad. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagiging marka ng biyaya at ang dating pait ng karanasan ay nagiging matamis na patotoo. Kaya napakaganda sa buhay ng mga senior ito. So ang matatandang puno sa pananampalataya ay hindi basta nabubuhay para sa nakaraan, kundi patuloy na nag-uugat sa ilalim ng presensya ng Diyos. Habang lumalalim ang ugat, mas tumatatag sila sa mga unos at mga pagsubok ng buhay. Kaya ang prinsipyo, ang tunay na katandaan sa pananampalataya ay hindi lamang pagdaragdag ng taon sa buhay, kundi pagdaragdag ng lalim sa relasyon sa Diyos. Marami ang tumatanda sa edad, ngunit hindi lumalago sa espiritu. Ngunit ang mga tunay na anak ng Diyos habang tumatanda, lalong nagiging mapagpasalamat, lalong nagiging mapagpakumbaba. Kung dati, madali siyang mangamba, ngayon dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay natuto ng magtiwala. Kung dati siya ay mabilis magreklamo, ngayon ay marunong na siyang maghintay. Kung dati ay nakatuon lamang sa sarili, ngayon ay nakatuon na siya sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang pagtanda ay nagbubunga ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Kaya, tatlong aplikasyon ulit. Una, mas palalimin ang buhay sa panalangin at debosyon sa salita ng Diyos. Actually, mga nanay, mas marami kayong oras dapat ngayon sa Panginoon sapagkat kayo ay mas matanda na ngayon. Ibig sabihin, mas limitado na kayo sa pisikal na gawain. Pero alam ko marami sa mga nanay natin dito, kahit matanda na, hindi pa yata natatapos ang trabaho sa buhay. Oh, tama nga. Ano? Para doon lang yata ako tumama. Pero ito ho, dapat lalo nyong mas bigyan ng panahon ang salita ng Diyos. Kasi mamaya sa panghuli, ito yung dahilan sa panghuli. Pero dapat mas magkaroon kayo ng mahabang panahon sa Diyos dahil kayo ay mas matanda na sa Panginoon. Huwag nyong hayaang tumanda lamang sa edad. Dapat ay mas tumanda sa relasyon sa Panginoon. Pangalawa, maging mapagpasalamat sa lahat ng karanasan o sa lahat ng naranasan. Mas marami kayong pinagdaanan, mas marami na kayong karanasan. Kaya dapat mas marami kayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. At alam nyo, kahit yung mga pangit na nakaraan, ay dapat yung tingnan bilang probidensiya ng Diyos para sa inyong ikatututo. Hindi lahat ng pangit na nakaraan ay pangit lamang na walang magandang idadahilan. Ang mga pangit na karanasan ng nakaraan ay pwedeng maging hakbang patungo sa pagkilala sa kabutihan ng Diyos. At ikatlo, magpahinga sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, ilagak ninyo ang tiwala ninyo sa Diyos sa lahat ng bagay na mangyayari sa buhay. At panguli, bakit nyo kailangan mas maging malalim sa Panginoon? Ito yon. Ang katandaan ay panahon ng paghahanda sa walang hanggang gantimpala. Ang panahon ng katandaan ay pagtanaw sa dulo ng paglalakbay. Hindi na nang may takot, kundi may pag-asa at kagalakan. Yung panahon po ng katandaan, sabihin natin, ito'y panahon na malapit na ang dulo ng paglalakbay. Hindi naman natin sinasabi na lagi kayong mauuna.
Kasi baka may mauna sa inyo, baka nga meron ng yung palakol na kaumang na eh. Hindi natin alam. Pero in reality, sa buhay ng kung magbabasihan natin ay edad, ang mas nakakatanda ay mas malapit na sa katapusan. Dahil ang bawat taon ng ating buhay ay isang hakbang papalapit sa walang hanggang kapahingahan na kasama ang Panginoon. Habang ang mga araw ay lumilipas, hindi tayo palayo sa layunin. Tayo ay palapit sa ating tahanan. Ang katandaan ay hindi na panahon ng pagkabalisa sa kamatayan, kundi dapat ito ay panahon na ng kagalakan sapagkat malapit na ang iyong katapusan. Marami po ang natatakot sa kamatayan. Pero kayong mga senior, huwag mo kayong matakot sa kamatayan kung kayo'y na kay Kristo. Bakit to? Ang kamatayan ay magbubukas na sa inyo sa walang hanggan. Ito yung tandaan. Ang bawat kaarawan ay pagdaragdag ng isang taon sa buhay. Subalit sa kabilang banda ay pagbabawas din ng panahon sa mundo. Noong pong isang araw, nag-birthday ang Nanay Aning. 80 years old. Si Nanay Aning na ba pinakamatanda sa atin dito? Ano ha? Si Nanay Lolit? Ay wala na ako Nanay Lolit. Nanay Lolit na isa. Okay. Okay. Si Nanay Lolit. Ilan taon si Nanay Lolit? 83. Ito titingnan po natin. Sabi ko kay Nanay Aning, ilang taon ang gusto pa nila? Gusto nyo 100, ayaw na daw. Ilang taon ang gusto nyo? 90. Ayan, hanggang 90 lang daw ang gusto niya. So, dahil nag-birthday siya ng 80, last year, 11 years pa siya sa lupa. Dahil nag-birthday yun ng isang araw, 10 taon na lang. Nadagdagan ng kanyang edad, pero nabawasan din ng panahon sa lupa. Yun ay kung aabutin ng 90. Malay natin, abutin ho ng 100. Di natin alam, Pero ito yung katotohanan. Bawat taon na nidaragdag, bawat taon ng paglapit sa walang hanggan. Ang isang matandang mananampalataya sa Panginoon ay dapat lalong nagpapalalim sapagkat malapit na kayong dumating. Mas malapit na kayo sa kaluwalhatian. Pero gusto ko namang balaan yung mga nakakabata. Huwag naman kayong pabanjing-banjing. Huwag naman kayong pabasta-basta lang. Hindi, mauna kasi sila. Hindi nating alam ang buhay. Pwedeng sa panahon ng kabataan, ikaw ay biglang kuhanin ng Panginoon. Ito'y tinitingnan lamang natin sa edad na ang ating pinagbabasihan, na kapag ikaw ay nasa panahon na ng katandaan, ay nandun na yung panahon na malapit ka na sa walang hanggan. Pero itong tatandaan ninyo, kailangan magsikap tayo na magtagumpay habang nasa mundo. Pakinggan yung sabi ni Pablo. 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Dito si Apostol Pablo nagsasalita siya nung malapit na siyang mamatay. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Natapos ko ang aking takbuhin. Diba napakaganda? I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hanggang dulo ng kanyang buhay, hindi siya bumitaw sa pananampalataya. At ano kanyang naging pag-asa? May gantimpala ang Diyos sa kanya dahil siya ay naging matapat sa Panginoon. Pero hindi lang sa kanya. Sabi niya, maging sa lahat na nagiging matapat sa kanyang Panginoon. So ito ang ganitong uri ng kapanatagan ay bunga ng isang buhay na inialay sa Diyos. Hindi siya umasa sa kanyang sariling kabutihan, kundi sa biyayang tinanggap niya mula sa Diyos. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Kaya't hindi kami nangihina, bagkus bagaman ang aming panlabas na tao ay nangihina, gayon may ang aming pagkataong loob ay binabago araw-araw, sapagkat ang aming maagang kapighatian
na panandalian lamang ay nagdudulot sa amin ng walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. So sinasabi ni Apostol Pablo ulit dito, bagamat nangihina na daw ang kanyang katawan dahil nga siguro sa pagod, sa hirap ng pagministeryo, pero hindi daw ho nangihina ang kanyang panloob. Hindi nangihina yung kanyang pananampalataya. Mga nanay, mga tatay, manghina man ng katawan, pero dapat hindi nangihina ang ating pananampalataya. Ang huling prinsipyo natin dito, ang katandaan ay paghahanda hindi lamang sa katapusan, kundi lalo tigit sa darating na bagong yugto ng buhay sa walang hanggan. Ang katandaan ay panahon ng pagtatanim ng pag-asa. Habang ang mundo ay natatakot sa kamatayan, ang mananampalataya ay naghihintay sa buhay na walang hanggan. Para sa mga matatandang mananampalataya, mga seniors, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi pintuang magbubukas sa walang hanggan. Sabi ng John 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y paruroon upang ipaghanda kayo ng inyong kalalagyan. So bilang aplikasyon sa ating mga senior, muli, huwag matakot sa katandaan o kamatayan dahil ang mga tumatanda kay Kristo ay hindi patungo sa kawalan, kundi papunta sa kaluwalhatian. Kaya pag tinanong kayo kung kailan ang edad ninyo, maging magala kayong magsabi, ako'y 80 years old na sa biyaya at kabutihan ng Diyos. Di ba? Manimit tayo nga pag tinatanong, ay tumatanda na ako, never mind the age. Di ba? Pag tinatanong natin pag mga babae ang tinatanong, parang nahihiya sila na sabihin yung edad. Dapat you will be proud in a sense na kayo ay nagagalak dahil alam niyo yung bawat taon ay taon ng biyaya ng Diyos. Ang kamatayan ay parang saglit na pagpikit ng mata. Pagmulat mo, nasa walang hanggan ka na. Yan ang kamatayan Pagpikit ng iyong mata, pagmulat mo, wow, langit na. Lahat ng pagdurusa at lahat ng paghihirap, wala na. Kapiling na kayo ng Panginoon. Pangalawa, tapusin ang takbuhin ng may katapatan. Ito ay nakakalungkot. Marami ay nagsimulang tumatakbo pero sa dulo ay tumitigil. Mga nanay, mga tatay natin, huwag ko kayong titigil. Malapit na ang finish line. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kahit gaano kabigat ang inyong pinagdaraanan, malapit nang matapos. Kakaunti na lang. Tuloy-tuloy lang hanggang matapos ang linya. Ang pinakamagandang wakas ng buhay ay marinig mo ang salitang magaling, mabuti, at tapat na alipin. Kaya huwag kayong titigil, humina man ang katawan. At pangatlo, mamuhay araw-araw ng may pananabik sa walang hanggan. Now, hindi ko sinasabi na araw-araw niyo yung panalangin, Panginoon, mamatay na sana ako. Panginoon, kuhanin niyo na ako. Hindi ganon. Kasi mayroon po nagtanong, kasalanan ba na ipanalangin mong mamatay ka na? Hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa iyo na ikaw ay mamatay na agad. Kung ikaw ay binibigyan ng Panginoon ng buhay, ang kalooban sa iyo, mamuhay ka ng matapat. Merong nakatakda sa iyo kung kailan. Kung kailan yon, hindi nating alam. Ang kailangan lang po, habang meron kayong buhay, gamitin ito ng matapat sa Panginoon. At asahan na sa katapusan, merong walang hanggan. Na habang ginagawa ninyo ang inyong mga dapat na gawin, darating ang araw na kapag hindi nyo na kayang gawin ito at kinuha kayo ng Panginoon, ang ibig sabihin nito, dadalhin na kayo sa kanyang kaharian. Kaya huwag kayong manghinayang sa bawat edad o panahong lumilipas. Bagkus inyong isipin na bawat taon ay papalapit sa kanyang presensya. Alam niyo, parang minsan may mga tao din na parang kapag umiidad na, nalulungkot na siya. Ang tanda ko na kasi. Parang alam niyo yun, nagdadala ng stress yung edad. Kaya mapapansin niyo may mga tao na parang ayaw nilang tumanda. Na parang laging tinitingnan niya, kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan para ako'y 40 years old pa lang. Hindi niyo na pwedeng ibalik yun eh.
i-face natin yung reality na tayo ay tumatanda at pasalamatan ng Diyos sa bawat taon. Dahil ang isang mananampalataya, may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya ang prinsipyo, ang katandaan ay hindi kailangang katakutan sapagkat ito ay paghahanda sa pinakamatamis na gantimpala ang makasama ang Panginoon magpakailanman. So, continue on mga nanay, mga tatay, mga kapatid, magpatuloy sa Panginoon. Bilang huli, ang kabataan ay panahon ng pakikipaglaban. Ang katandaan ay panahon ng pag-iintay na ng gantimpala. Ang bawat araw ay hakbang sa paglapit sa tahanang walang luha, walang sakit at walang wakas. Sa piling ng ating Diyos na siyang magbibigay ng gantimpala sa walang hanggan. Kaya sana ngayong araw na ito ay napaalalahanan tayo ng kadakilaan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalataya kay Kristo. Any question po or any comment sa ating pong mga seniors?